Yes. Pero yung core subjects na i-require natin sa lahat ng senior high school ay lilimitahin natin sa 5 to 7 subjects na importante. Yung communications, yung Filipino history, yung a little bit of math and science, a little bit basic lang, yung computing, tapos yung tinatawag na life skills or soft skills. So ito yung attitude towards work, yung sinasabing may growth mindset ang isang bata. Magbabago yan. Dahil ngayon, nakikita natin, ang komento sa atin, hindi daw motivated ang mga bata. So yung meron kayong ongoing review, gusto namin i-streamline dahil nakita namin dito sa senior high program natin, 15 subjects. Kasi ang nangyayari dyan, tatanungin yung bata habang siya ay grade 9 or grade 10. O saan ka bata? Saan ka mapupunta? Pagka-college, yung tracks ang tinatawag dyan. Ano bang balak mo? Magko-kolehiyo ka ba? O the academic track ka. Doon naman sa academic track, pwede kang mamili. Science and technology, mathematics, or accounting and business, or humanities. Yun ang tinatawag na strand. Yun ang tinatawag na strand within the academic track. Pero yun dun sa mga hindi naman magko-kolehiyo, pwede mag-techbook. Yun ang tinatawag na TVL track. 4 na track yan eh. So, papasok ka ng grade 11, mamimili ka dun sa 4 na track. Academic, techbook, sports, or arts. Pero ang nakita namin, pinag-aaralan namin yung implementasyon over the last, itong huling nakarang dekada, ang kumukuha lang ng sports and arts, wala pang 0.5%. Kulang, wala pang 1%. Athletes yun eh. Oo, wala. Yung mga gustong maging professional athletes or maging artist, mag-pursue ng creative arts career, maging pintor, maging... less than 1%. Maging manunulat. Less than 1% kahit pinagsama. So, at naging problema dyan, parang walang nag-hire ng mga senior high school graduates na galing sa tech book or technical vocational track. At sabi namin, yan ang isa pang finding ng EDCO na nakatulong sa amin. Na kaya nga daw hindi hinahire yung mga bata kasi wala silang assessment. Kasi usually pag kumuha ka ng course sa TESDA, NC1, pinaka-basic, NC2, NC3, NC4, NC5, pahirap ng pahirap yun, patagal ng patagal, at increased expertise. Kailangan may assessment ka. After. Para may assessor or professional na magsasabi, eksperto na magsasabi, natapos mo na yung NC1, ito na ang skills framework mo, ito ang kaya mong gawin, ito ang competency mo. Yun ay hindi natin ginawa for a decade. At so, when I was, I think 2023, when I was chair, nagpasok tayo ng budget para dyan sa TESDA and sa DepEd to enable libre na. Kasi kaya pala maraming pang-public school na hindi, may bayad pala yan, maabot ng 1.5 kada estudyante per assessment. Kaya yung bata, galing sa public school, ayaw niya magbayad ng gano'n. So, yun ang rason kaya hindi siya nakakakuha ng trabaho. Dahil wala siyang assessment. So, sinabay na namin sa, I think 2023 or 2024 budget, yung budget for assessment. So, hopefully that continues. Saan sila magte-test? Sa TESDA o sa somewhere else? May testing centers sila. Ang TESDA? Doon sila ina-assess. Or sometimes, yung ibang schools, merong mga facilities din. Pero hindi lahat. Yun din ang isang finding namin. Hindi lahat ng schools nag-offer ng 4-track. Kaya siguro, mas konti ang nag-enroll sa sports o sa arts. Kasi nga, siguro nakita nila yung facilities. At saka, yung mga magulang daw, ayaw sila papasukin sa ganung klaseng mga kanila. Sinasabi, huwag ka dyan, anong mapapala mo dyan. So how many yung mga K11 to 12 yung senior high na schools na nag-offer nun? Ang kompleto? Well, sa high school siguro UST na 10,000 siguro of the public schools. Pero hindi ka, bungi-bungi yung mga facilities nila kasi kahit nag-offer sila ng science strand ng academic track, hindi pa rin kompleto yung kanilang laboratory. Public and private at 10,000 schools. So, sa ngayon, kinokompleto pa rin. Sa public, di ba? So anyway, balik tayo sa kwento. Ang nakita namin, so, maging sa textbook, kasi yung textbook, ang
hindi na ang TechBook graduate, hindi na siguro magka-college niya. Gusto niya magtrabaho na. Oh, yes. Eh kaso wala nga siya trabaho. Pero, ang nire-require natin nung curriculum ngayon, kumuha siya ng 15 core subjects. 15 core subjects. And 7 related applied subjects. And then another 8 subjects na elective na related dun sa pinili niya. So, kung suma totally mo, Oh. nasa 30 ang subject ng isang senior high school student over 2 years. 30 subjects. Whether sports ka, whether arts ka, whether TechBook ka, whether ACAD. Sobrang dami. Yes. Pinag-aralan namin yung ibang sistema sa mundo. Ako, galing ako sa UK. 3 to 4 subjects lang ang required. Si Presidente galing sa UK. Yung mga nag-aaral sa Australia o sa Amerika, siguro mga 5 to 8 subjects lang sila. Dito 30 subjects. So, na-master nila yung 5 to 8 subjects na yun over 2 years. May konting mastery sila. Gamay na nila yun. May PE Ito, pakunti-kunti ng lahat. So, ang sabi ng mga na colleges, pag enroll sa college, iulitin nila. May PE pa nga yun, sir. Ha? May PE pa. Yung anak ko ng May senior. PE pa. Oo. So, Senior ito high yan, yun. 31. So, paano ngayon? Anong gagawin nyo ngayon? Anong... Babawasan namin. At titignan natin anong ginagawa sa mundo para, number 1, mabawasan. Yes. Hindi na overburden yung ating mga estudyante. Oo. Pangalawa, karamihan electives na. Oo. Pipiliin na ng mga bata yung ano talaga gusto niya. Para, maybe, maaaring yung bata at that age, 16, 17, 18, hindi niya alam talaga ano yung, kasi pinipili niya yung karera niya, hindi niya alam talaga. So, kahit kumuha siya ng science subjects, kumuha siya ng music, pwede. Kasi yun ang hilig niya. Yes. Pero yung core subjects na i-require natin sa lahat ng senior high school ay lilimitahin natin sa 5 to 7 subjects na importante. English. Yung communications, yung Filipino history, yung a little bit of math and science, a little bit basic lang, yung computing, tapos yung tinatawag na life skills or soft skills. So ito yung attitude towards work, yung sinasabing may growth mindset ang isang bata. Magbabago yan. Dahil ngayon, nakikita natin, ang komento sa atin, hindi daw motivated ang mga bata magtrabaho. So, yun ang... At saka parang nawawalan ng pag-asa din yung mga bata na through education. Parang nababawasan yung bilang ng mga bata na naniniwala that education is key for them, for their future. So we want to address that. Kasi wala namang matagumpay na tao na whether educated in school or educated on his own, there is no one who has succeeded without education. Yeah. Pero how soon can you implement these changes in the 30 subjects or so? Actually, ang plano dyan, 2026 pa i-implement yan. Pero, tina-target namin ngayon 2025. Although nakikiusap yung mga ibang eskwelahan na napakahirap daw nun. So, i-face natin yung implementation. So tayo, open naman tayo dyan. Ibibigay lang natin yung basic curriculum. Tapos, bahala na yung mga schools, ano yung mga gusto lang idagdag, ano gusto lang i-offer na mga electives, etc. Especially sa private sector. Yes, I was about to say we will give them a lot of freedom. Oo. Pero yung basic curriculum lang, i-decongest natin. Oo. Dahil, at saka, gagawa tayong mas maraming links with employment and industry and workers. So yung work experience ba? Kasi yun ang pangako natin nung pinasa natin yung K-12 na mas malaki yung chance ang makakuha ng trabaho ng ating graduates. We want to make them employable. And ang efforts natin dito, hindi lang sa curriculum, pati yung mga may-ari ng kumpanya, pati gobyerno, Civil Service Commission, kinakausap namin, mag-hire naman tayo ng senior high school graduates. I-repasuhin natin yung mga qualifications natin for hiring. At tingnan natin, ano yung talaga yung nangangailangan ng 4-year bachelor degree. Hindi naman lahat kaya nakikita natin, gobyerno mismo, karamihan ng mga hinahire, kailangan may college degree. Hindi naman